Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay November 28, 2025. Ayan. So, good vibes naman yung closing natin. Umarangkada yung karamihan ng mga blue chips natin. So, bumawi tayo sa drop kahapon. Although mix pa rin yung iba, no? May mga blue chips pa rin kagaya na ali na nahirapang umakyat. Pero majority sa kanila is umangat for today's trading natin. Tapos, ang pinakabida sa trending stocks natin is syempre yung ating mga mining stocks. Ayan. So sila po yung namayagpag. So more than 10% yung mag-gain sa mga mining stocks. Congrats kung nagbabad ka sa kanila for this week's trading po natin. So nag-close tayo. Pampag-good vibes, no? Clickbait pa to. 6,022.24. So nag-up tayo ng 0.89%. Pero net foreign sale ng 781.7 million. So hopefully yung mga nakikita natin na 2 billion na net foreign sale, 781 million. Yung mga transactions lang ng mga REITs natin, si Ali at saka si A-REITs or si Meg, parang may plan din na meron din yatang transaction si M-REITs natin. So hopefully sa kanila yon. At hindi kasi natin makita kung ano yung tamang pasok ng mga foreigners dito sa mga stocks. So pwede rin naman, isa-isa natin yung mga blue chips and then tingnan natin kung meron silang mga net foreign buy. Pag wala, so ibig sabihin mga ano pa rin yan, mga legit na umaalis na foreigners sa markets natin. Okay, so good vibes yung Friday natin. So sa US market, Thanksgiving Day pala nila kahapon. So holiday sila. Tapos ngayon is yung tinatawag nila na Black Friday. So maraming sale ngayon. Tapos um, yung futures nila okay naman, pero yung European stocks nagda-drop ng konti at saka mix din yung galawan ng Asian markets natin. Pero karamihan yata mapula for today. So si Bitcoin lang nag-hold sa 91K at saka ibang cryptos na nandun, yung mga major cryptocurrencies natin. Okay naman kahit paano yung galawan po nila. Okay, so ito yung ating mga trend stocks. Maraming pumitik for today's trading natin. So nanguna sa listahan ko si SGP. Nagsabay sila, merong dividend, may cash dividend declaration si SGP, pero mga 2% lang yon. Kaya nga nakapagtataka, nag-up siya ng 10.82%. Tapos meron pa siya net foreign buy na 12.44 million. So mukhang meron pang kasunod si SCP natin. So nagsabay sila ni si F Gen kanina umaga yung market din. So mukhang yung pala yung blind item ni bilyonaryo nakaraan na parang may gustong malaking bilyonaryo na mag-delist sa market natin. So F Gen nagbabalak mag-delist. Tapos yung mga mining natin, PX, APX, malakas yung galawan. Si PX nag-up ng 9.24% and meron siyang lalaki ng mga net foreign buy. 42.51 million net foreign buy. APX up ng ilan ba to? 7%. 26.05 million net foreign buy. Ayan. So marami pang mga mining stocks yung maganda yung galawan. Parang hindi ko nakita yung summary ng kay DA Market Securities natin. Tapos si Web, okay, ito talaga panalo si Web, no? Ayan, umakyat ulit to the moon yata to, 8.86% and meron siyang 27.43 million net foreign buy. Tapos sinama natin wala naman dito si Converge, pero sinama natin kasi maganda yung galaw niya. So, nahuli natin to. Maganda yung galaw niya. So, 4 ilan ba to? 53%, pero nahuli natin sa 12 ito eh. So 15 na yata yung price na ito. Tapos and then lastly si Top, nag-pullback siya ng mukhang mataas na to, no? 2.56% drop. So meron siyang 874K net foreign sell. Okay? So hindi pa rin stable yung footing ng market, pero parang gusto niya makipagsabayan dito sa MA100. So 6,100 yung MA100, tapos 6,000 yung current levels natin. Okay po. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved dyan. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel as usual. Pa-subscribe na lang po or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po.
siguro naman babawi tayo ng 1K over the weekend sa mga views natin. Company reviews, Maynilad, mataas pa rin no, sa IPO. Although hindi man siya masyadong gumalaw. Tapos profit or loss, mga sample trades. So weekends naman, aral na lang ulit tayo. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management and basic learning sa market, PSC, stock market studies. So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to. So mayroon tayong isang vlog dito para kay Izakaya nung nakaraan. So sa probit.com. Okay. So check mo lang po yan. Tapos social media, Facebook account na Palabi Trader para update ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Follow mo na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And then sa Twitter, so ano ba yung mga balita natin? Hindi ko na post yata lahat ng ano ng balita. So anyway, dito na yung summary ni Philippine Stock Exchange. So 781 million net foreign sale. Ayan. So not so good. Yung mga actually wala pa rin naman talaga malakas na pasok sa mga blue chips, di ba? Pero hopefully hindi ganoon kalaki yung kung mag-pullback man tayo, kahit konti lang sana yung drop, then okay din para makapasok yung mga foreigners kasi hindi sila nakapasok eh. So finance, ang pinaka-winner natin, mining stocks, ayan. So 4%, congrats po. Tapos holding firms, 1.75 followed by, malakas din yung finance ha. Pumipitik-pitik siya, 1.3%. Kulelat si services, pero verde din at 0.01%. Plus, kailan drop nung nakaraan ba to? Isang araw pa pala to. May ano pala siya, may balita. Ayan. So ito yung sell on news niya. Partner with BTI Payment Philippines to let players load their e-wallets through Pigo, 3,500 kios, tama ba? Starting with, ayan. Okay, so may isang kasunod din natin na post. So ito yung closing natin kanina. So sa mga blue chips, converge nga po yung nauna, malit no? Natin makita. So 4.56%, JT Cap 3.67, Aboitiz Equity 3.61, Ayala. So ito si Ayala bumabalik no, pero si Ali hindi. So 3.26%, BDO 2.1%, and the rest, so marami yung verde. Meron din tayo mapula pero konti lang. AGI, minus 2.63. ICT, minus 0.64. Laglag pa rin pala si Plus, no? Minus 0.61%. At saka si Ali, pinakamahina. So, negative 0.25%. Pero hindi naman ganun kalaki yung mga drops ng mga big caps natin. Okay? Philippine stocks are climbing on stronger fundamentals, supportive fiscal expectation, and a positive sovereign rating outlook. So November's rebound came from oversold conditions. Ayan. So hopefully hindi siya ampaw na bounce. SCP, so ito yung catalyst natin na isa, declares regular cash dividend of 0.3474. So mga ano lang naman to, 2%. Kaya pagtataka no, lumipad yung price action niya. Parang meron siyang deal na with NGCP. So may parang disclosure kanina. Kaya lang hindi ko masyadong magets yung yung usapan nila doon. So hindi ko na lang pinost. Pero meron din siyang isa pang disclosure. Ayala Corporation wins Global Sustainability Treasury Award. Ali, ayan. So sold 4.19 billion in Arid shares to Alif float and support 19.5 billion property share swap. So ito ba 'yon? Yung nabibilang natin na kasi nung isang araw 2 billion tapos ngayon 700 million, 'di ba? Ang lalaki ng ng mga transactions. Pero pag tinignan mo naman yung mga blue chips, wala din naman nag-sell ng ganong kalaki na net foreign sell. Okay, video raise $500 million via oversubscribed senior notes. DG Plus expands cash loading via 3,500 pay. Ano ba yan? Yung numbers ng pay, kasi pay and go yung pangalan niya eh. Okay, so hindi siya pwede sa gumagawa siya ng paraan. No? Hindi siya pwede sa GCash. Ayan, so dito siya sa Pay and Go. Ayan, mayroon na naman pupunta yung mga mahilig magsugal. Ayan, ingat na lang sa mga mahilig magsugal. Kasi ang nananalo si DG Plus. Kaya nga yung earnings niya, di ba? Kumita siya ng kumita. Tapos biglang kinat si GCash na bumaba yung earnings. Kumita pa rin siya pero bumaba yung earnings niya. Corporate highlights, Raslag,
Joint Venture for Puerto Galera Wind project. Share buyback, BRN, OPM, Megfruit at saka si Ali. The Lopez family, ito yung news sa FGen. So the Lopez family led FGen jumps nearly 8% after Inside reported a potential plan to exit the PSE. Okay? So Ali rates, ito na yan. Meron siyang, nag-raise siya ng uh, 4.19 billion. So meron siyang black sale. And then Philippine trade deficit down 34%. Ayala Group IMI. Ito rin pala yung, may catalyst na pala si IMI. Oh. So exits German display technology company via Optronics after nearly a decade. So ang dami siyang benta, kaya maganda yung yung earnings niya. Pero mga one time ano lang yan, mga one time earnings. So DG Plus ulit, Pay and Go. So yan yung bago niyang partner. Tapos FGen open to delisting option. Ayan, yung mga may hawak ayan, delisting. So nauna si EDC last time and then si FGen naman. ICTSI will take full control of North Pier operations. So MBRIP gets clearance so high capital stock to 8 billion. Tapos SLI has cleared 16 registration statements for SLI, so IMI. Tapos si FGen. Okay, Thanksgiving Day sa US kahapon. Ayan. Okay, so yun lang yung mga posts natin. So, patalasas po ulit. Ayan. So, check na lang yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa PSE. Bago manda bigla yung yung index natin. Okay, hopefully hindi tayo mauntog. Ayan, kasi wala tayong makitang net foreign buy. Ayan, so nag-fill the gap na pala tayo dito sa Dow G na candle na to. Kasi may gap dito tayo na tinitignan last time kung tandaan niyo yung reviews natin. So nag-fill the gap na pala siya dito last time. Pero anyway, babalik natin yung resistance sa 6.1 kasi nagko-coincide na dito sa MA100 tapos lumalarga yung galawan ni PSE market natin. Ayan. So hopefully naman pag pumasok yung foreigners ulit, net foreign buy na tayo na malinaw. Hindi kasi malinaw yung mga net foreign buy tapos puro net foreign sell yung nakikita natin sa kanya. Okay, so lumalaban siya dito sa bandang taas. So bullish pa rin kasi RSI is nandito sa slightly above ng 50 level natin. Hopefully may naman, may Christmas rally. Ilang taon na ba tayong walang Christmas rally? Ayan. So mukhang timing to sa pagbalik ng foreigners. So nag-close tayo 6,022, 0.89% tapos net foreign sell. Okay? So sa winners natin, si Home, nanguna 11%, pero medyo mababa yung volume niya. ACR may volume, Pinitik na naman ba to? 16%. So dito tayo kay SCP. So ito yung gap up siya sa opening. So 10.82%. Tapos si Felix Mining 9%. Ang ganda ng galaw ng mga mining stocks ulit. Tapos si Web, ito panalo So diretso pa rin. Nag-pause tapos nag-breakout 8.86. Sino pa? APX 7%. Si Oldie, may volume si Oldie. So lumalaban 5.71%. Petron 4.35. Converge breakout din siya. 4.56. Vitarich kulang sa volume. 3.7%. Ito Lipanto 3.53. Okay, so kaya lang lower low siya Lipanto OGP yeah, pinampiyata sa close to 3.41%. Ayala. Ito medyo bumabawi na siya talo niya si Ali. So 3.26%. Tapos si Bloom 2.52 na untog. Megawide 2.45 and lastly Banco de Oro, yung mga banks. So nag-up ng 2%. Pero ano pala yung banks up down lang sila. May isa pa dito si si Metrobank. Parang Metrobank yung nakita ko. PNB lumalaban ulit. Okay? So dito naman tayo sa mga losers. Apollo nanguna. Nako, breakdown. Ayan, ingat, ingat. Minus 11.59%. Tapos may volume na lang Si Tech nag-drop na minus 4%.
si PXP. Ayan. Hindi na tuloy yung ano trap pala si PXP. Minus 4.2%, BSC minus 4. Oh, ito nag-breakdown na si BSC minus 4%. And lastly, AGI minus 2.36%. Nauntog. Pangalawang beses na untog ni AGI. Okay, so balik tayo dito. And then punta tayo sa global markets po natin. Okay? So based dito sa Galawan, may futures siya eh. So pero ba't ang haba? So ini-expect ko meron silang galaw mamaya. So S&P futures 0.1 up, Dow futures 0.11 up din, Nasdaq futures 0.18%. Okay? So European stocks mix sideways lang. And then Asian stocks pwede rin siguro sabihin mix, no? Kasi may mga verde din naman kahit paano. Okay? So, crypto, ito yung binabantayan natin kasi nakabili tayo ng 137 si Sol. Nasaan na yung yung chart natin. Ayan, refresh ko lang Ayan, tapos prepare natin yung review natin dito sa nagahang yung laptop natin. Okay? So, okay, ano ba meron? Hindi nag-update yung internet ko. So, Bitcoin 91K, sideways lang. Ethereum 3.03K, si XRP 2.19, BNB 891, Sol 140. So, okay, so nag-hold pa rin yung network ko. Okay, so anyway, sideways po yung galawan dito sa bandang cryptos natin. Okay, so punta tayo dito sa Philippine markets, nagloloko yung net. Okay. So, unahin natin si SCP. So, yun na yung catalyst natin yung dividends plus yung isang balita na hindi ko na naisama dito. So, meron siyang disclosure together with NGCP. Ayan. So, bigla siya nag-gap up. So, ngayon, magre-retest. Dito na ba? Okay. Kung medyo bullish ka dito sa 18, so dito ko muna ilalagay. Pero ang gap up natin sa opening is laki din, no? 5%. So, gap up siya kagad after, ewan ko, pero sumabay siya sa sa balita ni FGen, di ba? Kasi may balak mag-release, ayun, no, na tumaob si FGen, natira si SCP. So parang ilang araw ko na rin nakita ng trending sa SCP. Kaya lang hindi natin pinapansin kasi hindi man gumagalaw masyado yung price action niya. So ngayon, bumigay na siya. So wala pa siya sa overbought condition para may follow pa yata to kasi malakas yung sipa ng price action. Plus, meron siyang 2.41 na dividends. Dividend stock pala tong si SCP. O hindi. Ngayon lang siya may mga dividends ulit. Okay, so anyway, good sign. So gagawin natin yung support tong area na to. So ang maganda lang dito, sa mga galawan na ganito, pares ng mining, so bumabalik sila dito sa previous peak nila. Ayan. Okay, so ganyan lang muna tingin natin sa kanya. So lumalabas, uptrend yung niya, yung big picture ni SCP natin. Okay, good sign. Hopefully, lalo na siguro makakita tayo ng Christmas rally ng markets natin. Okay yung MACD and then okay din yung RSI level. So nag-close siya 15.98 up siya ng 10.82%. So meron siyang 12.44 million net foreign buy pa si SCP natin. Parang meron pa Tingin mo, tingin ko meron pa eh. So hopefully meron pang galaw by next week para may good vibes yung market natin. And then sa mining, parang ganun din, parang meron pa. So si PX yung nauna sa listahan ko. So nag-up din siya. Ayan. So kumbaga bigger picture talaga yung no, yung galawan natin ngayon. So ang lalakas ng drop pero lakas din ng mag-bounce. Okay, so fill the gap na siya at mukhang strong din. So lagay ko dito sa pero ito yung trend na parang gusto niyang puntahan. So eventually siguro pupunta dito sa 11.5. Pero temporarily, syempre. Hindi pa natin alam yan. So dyan na lang muna. 10.3. Ayan. Ganda rin ng niya. Oh. Yung itsura ng RSI niya, uptrend din yung yung galawan niya. Okay. So good. Yun na pala yun. No? Dapat dito tayo sumakay para nakasakay tayo sa upward movement niya ngayon. So nag-up siya ng 9.24%, 9.34 close. And ang maganda sa kanya, meron siyang
42.51 million net foreign buy. Okay, next. APX na lang. Sunod natin si APX kasi parehas na mining. Tumas ba yung ano? Yung gold? Kasi parehas yung ano nila eh. Yung price actions. Silipin natin si gold. Ayun. O, bullish lang siya. Bullish. Ayan. Verde na naman. Okay. So, yun siguro yung pinaka-catalyst natin kasi puro mining yung ano eh. Gumalaw. Okay. So, ganun din. Big picture din yung nakikita ko sa kanya. Malakas eh. So, lagyan natin sa bigger picture. And temporarily, ang resistance is dito sa may may gap siya dito. O, sige, fill the gap tayo. Malakas by next week, 11.5 siguro na. Tapos yung bigger picture natin dito. Yan. Uptrend, no? Ayan. So, bumili ka nung March. Pinabayaan mo lang, sumakit na siya ng 100% panalo sa ano, mining stocks. Pero ito si Apex, maganda yung earnings niya. Quarter by quarter. Ayan. So, magaganda. Okay. So, ganun din. Pares lang sila ng PX ng ano. Itsura ng RSI at saka itsura din ng MACD formation natin. Ayan. Nako, pag napakatlos ka last time, ayan, paninisi na naman. Ang hirap magsisi, no? Pag bumalik yung ano, price action. So, 10.7 yung close, up 7%. 26.05 million net foreign buy. Okay? Next, PhilWeb. Panalo si PhilWeb, ah. Tinalo na ba niya si ano? Nag-red ba si ano, IMI? Oh, lumalaban din si ano, oh. IMI natin, okay, kahit overbought na, umakit pa rin. So, malakas yung sipa. May nagpapump, oh. Malaki yung volume niya, oh, 59 million, oh. So, nag-close 6.76 up ng 8.86%. Meron pa siya net foreign buy na 27.43 million. Nag-break na ba to? Kaya lampas-lampasan na sa ano, bigger trend eh. Saglit, sukatin natin. Ayun, oh. So, nag-breakout na siya. Oh. So, laki din ang trend niya, no? Parang galawang, ano din eh. Galawang mining stocks. Okay, so breakout, breakout. Nasa yung pinaka-next na resistance. O masyadong over, ano na to? Overbought na siya. So, 7.5 yung pinaka-next. 7 pala. Okay. 7.5 pwede yan. So, maganda yung galaw niya. Hindi natin alam kung anong catalyst kasi fundamentally laglag naman siya, wala siyang kita. So, pero pinapump siya ng may volume kahit papaano. Okay? So, ingat na lang. Parabolic yung price action. MACD, RSI at saka MACD is upward. Next, Converge. Ito dito. Dito ako nakasakay ng ano. Nag-drop to ng 12. 12 point something yung ano, average ko dito kay ano kay Converge. So congrats sa mga ano kasi umabot tayo ng umabot ako ng ano 27 yung nakita ko sa kanya eh. O tama, mga 12 something yung ano average ko sa kanya. Okay, so congrats yung mga lagay nating nakasabay. Breakout, good sign. Tapos on the way tayo dito sa 17. Ano ba earnings nito? Sakto lang, no? 2.95 billion. 1% lang siya. Okay. Pero anyway, ngayon kasi panahon ng recovery. So, ang lalaki ng swing ng mga stocks natin. Okay. Masyado ba akong bullish? Bullish yata ako kasi may hawak ako sa kanya. So anyway, inisip ko kasi mag-fill siya dito sa gap area natin na to. Okay, so tingnan natin. Kailang, overbought, syempre. Watch out sa mga bagong papasok. So overbought na siya and bullish. So nagpaparabolic na rin yung itsura ng ano, MACD at saka yung RSI natin. Yan. Okay. So congrats sa mga humuli. Akala ko nga din magda-drop pa kasi may mga breakdown pa siya dito eh. Ayan. So ano nga ba yung reason na parang may investor na lumabas yata dito last time eh. Kaya nagano to eh. Nag-drop yung price action niya. Okay. So very good. 4% lang pero okay na yan. 15.6 close. 46 million net foreign buy. And then lastly, si Top, yung mga top notcher natin. Top line, top notcher din to. Ayan, so nahirapan siya yatang ituloy yung breakout. Mabigat na ba? 13 million. Okay, okay. So tingnan natin baka pwede pa to by next week.
kasi nag-pullback pero nag-stay naman sa bandang taas. So nakasilip pa rin siya kahit paano dito sa mga resistance or currently nasa resistance level siya. Meron pa kaya? Ayan. So depende yan sa galaw ng market. Pero lumalaban naman siya. Yun nga lang medyo overbought siya ng konti. RSI 73 pero super bullish yung yung MACD at saka RSI level natin para kay top. Okay, okay na yan. Maliit lang na drop. 1.9 closing minus 2.56% and 874K net foreign sell. Okay po. So yun lang muna yung ating review for the week. So binigyan naman tayo ng good vibes ni PSE. Hopefully mas maganda pa yung galaw natin next week. Kaya lang ito talaga eh. So wala tayong masyadong foreigners na pumapasok sa markets po natin. Okay, hopefully magkaroon na siya in the near future. December na, di ba? So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Nandito yung mga kasama natin or dun sa Patreon. Crypto ko to, follow mo na lang. May post tayo ng bago dyan. Yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Pic, and Twitter, and Patreon. So, mag-gusto ng guide sa atin lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.